Kamusta ka, nanay? Minsan ba, habang tahimik ang bahay, napapaisip ka, paano kung dumating ang araw na ako naman ang aalagaan? Hindi mo ito sinasabi, pero nararamdaman mo. Baka maging pabigat ka balang araw. Sa totoo lang, maraming nanay sa edad 50 pataas ang may ganitong takot. Hindi dahil tamad sila, hindi dahil wala silang ginawa sa buhay, kundi dahil ibinigay nila ang pinakamalakas na taon nila sa pamilya. Habang nagtatayo ng pangarap ang mga anak, ikaw ang nagbantay. Habang nag-iipon ng iba para sa retirement, ikaw ang naglaan para sa tuition, pagkain, gamot, kuryente. Hindi ka nabigo. Nagmahal ka lang. Pero ngayon, iba na ang tanong. Paano kung mauna si tatay? Paano kung magkasakit ka? Paano kung hindi sapat ang pensyon? Hindi mo kailangan sabihin. Alam kong iniisip mo ito. At kapag naririnig mong tumataas ang presyo ng bilihin, mas lalo kang natatahimik. Makinig ka sa akin, nanay. Ang pagkatakot ay hindi kahinaan. Ang pag-aalala sa kinabukasan ay hindi kawalan ng tiwala sa Diyos. Ibig sabihin lang nito, responsable ka. Mahal mo ang pamilya mo. Ayaw mo lang maging pabigat. Pero may isang simpleng bagay kang pwedeng gawin. Hindi ito negosyo, hindi ito investment. Isang yellow envelope lang. Simulan mong ilagay doon, kopya ng ID ninyo ni tatay, listahan ng bank accounts, insurance details, kontak ng pinagkakatiwalaang tao. Hindi para mag-isip ng masama, kundi para magkaroon ka ng kapayapaan. Kapag may alam ka, mas nababawasan ang takot. At tandaan mo, kung dumating man ang araw na kailangan mo ng tulong, hindi ka pabigat. Ikaw ang unang nagbuhat sa kanila. Ang paghingi ng tulong balang araw ay hindi kabawasan ng halaga mo. Nanay, hindi pa tapos ang kwento mo. Hindi pa huli para matuto. Hindi pa huli para maghanda. At hindi ka lag-iisa sa pagkatakot. Kung ito ang nararamdaman mo, mag-iwan ka lang ng heart sa comment. Tahimik man ang laban mo, may nakakaintindi.